Wala na lang mas gaganda pa sa umaga ko ang kakasalubong mo ay isang kakit-kakit na dalaga. Buenos dias, mi señora. Kamusta, Eleanor? Magandang umaga, Don Emilio. Ngunit, paumanhin kami nagmamadali ng aming kaibigan. At paparoon pa kami sa bayan. Di ba, Isabel? Opo, Don Emilio. Pasensya na po. Ito po kasi kaibigan ko sa inyo. Kung gayon, sumabay na kayo sa amin at ipapakuha ko ang aking karwahe. Ay, naku. Don Emilio, wag na po. May dadaanan din po kasi kami ni Isabel eh. Halika na, Isabel. Pamahalan, mahihirapan ka sa pagsuyo ng isang yun ah. Isa ka bang hangal? Alam mo, at alam ninyong lahat, na kung ano man ang aking naisin, ay mapapasa akin. Ano ba kasi itong mga to, sir? Ano yan? Para kasing ewan na lagi na may sinusulat eh. Wala ka na dun, okay? Leave me alone. Wala man, sir. Dun ka na sa desk mo. Wala kang kasama mag-lunch mamaya, akala mo. Okay lang ako. Iniwan nga ako, di ba? Iniwan ako ng walang dahilan. Iniwan ako ng walang paalam. Sige, sir. Dito na ako sa desk ko. Hello? Hello. This is Shane. Is this Migs? Yeah. It's Migs. Hi, Shane. It's been a while. I know, right? I miss you. I know it hasn't been well since the last time we saw each other, but I was wondering, are you free on the 20th? Sige. Dinner tayo? Sure, my treat. I hope you like what they serve in buffet. Share anything, Shane. Anything. Actually, they're serving a lot at our reception. Reception? I'm getting married, Migs. And I hope you could come. You know how special you are to me, right? And I want to share that special night with you. I know we've been through something, but you're still my best friend. So yeah, are you coming? Migs, are you still there? I'm sorry, but I got a call waiting. I'll call you na lang mamaya, okay? Yay! Thank you, Migs! I love you! Sige, sure. Bye. Ayun na nga ba sinasabi ko sa inyo, sir? Ba't di nyo kaya subukang magbakasyon? Na makapag-relax naman kayo. I think that's a good idea. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Isabel. Patuloy ang panggigipit sa akin ng pamilya Policarpio. Palibasa, bauna sa utang ang aking ama. Siya naman ang panggigipit ng pamilya nila. Ngunit, ano naiisip mong kaya nilang gawin kung sakaling hindi mo magawa ang kanilang gusto? Walang ginusto ang pamilya Policarpio na hindi nila nakuha. At sa panahong to, ito ay ang... Eleanor! Eleanor, pumarito ka at manaot. Hindi ko na isang pinaghihintay. Magandang gabi ho, senyorito. Ano po ba mapaglilingkod ko sa inyo ngayon? Hindi ikaw ang hangad ko, Isabel. Alam kong nandyan si Eleanor. Ilabas mo siya at kami may pag-uusapan. Ipagpaumanhin po ninyo, senyorito. Ngunit, masama ho kasi ang pakiramdam ni Eleanor. At hindi pa niya po kayo kayang harapin ngayon. Hindi ba nasasabi sa'yo ng matalik mong kaibigan? Wala nang kakayahan ng kanyang ama na buhayin pa ang kanyang pamilya. At bilang isang tunay na mga Ginoo, malugod kong tinatanggap ang pananagutan sa kanyang butihing anak. Ako,
at si Eleanor ay nakatakdang mag-isang dibdib sa lalong madaling panahon. Panahon? Ang sabi nila, nagagamot daw ng panahon ang anumang sugat na iniwan ng kahapon. Gaano man ito kalalim o gaano man ito kasakit. Pero hindi yata lahat ay kakayanin sa paglipas ng panahon. May mga tao, katulad ko, na patuloy na nabubuhay sa alaala ng kahapon. Naniniwala kasi ako na may ibang sugat na gumagaling pero nag-iiwan ng peklat. Isang panghabang buhay na marka. Masakit ang iniwan ng kahapon. Hindi ko alam kung paano na ako ngayon. I'm sorry, miss. Medyo maing kasi. O mahabaging bathala, ako ngayon nito. Puso ko'y nababalot ng poot at pagkampi sa mga aristokratang mapangkamkam. Sila'y mga imahe ng dyablo sa lupang tinubuan. Walang nipasabit nais pang angkinin maging aking tinatamasang kalayaan. Kalayaan bilang kabayaran sa salaping hangad. O bathala, ako po inyong tulungan. Pamilya ko'y dukha at ni walang kakayahang ihandog ang kanilang nais. Hindi ko mawari kung muli pang masisilayan ang kagandahan ng bukang liwayway. Ang harmonyang likha ng bawat paghampas ng alon sa batuhan at ang dilag na may independensya. Ipakita po ninyo ang inyong kapangyarihan. Padama ang inyong kalakasan, maring sa pagbuhos ng malakas na ulan, sa paghuni ng pipit, o dili kaya'y sa isang nilalang na aking masasandalat at mahugutan ng Valencia sa pagharap sa kinabukasan. Ang tugon po ninyo ay aking hihintayin. Bini-bini, mukha yatang nababalot ka ng labis na kalungkutan. Ang iyong mga sinulat ay kapupulutan ng puot at paghihinagpis. Kutob ko'y, ako na maaari ng ipinadalang estrangherong makakatulong sa iyong mga problema. Napansin kong pilit kang inaagawan ng kalayaan at bilang isang mababang tao sa lipunan, kayo ay nakakaranas ng labis na kalupitan at kagahamanan ng mga nakakaangat. Sangayon ako na sila yung mga salot ng lipunan. Ang maipapayo ko lamang sa iyo ay tibayin mo ang iyong loob. Huwag na huwag kang magpapakita na ikaw ay pinanghihinaan ng loob. Bagkus, ilabas mo ang iyong aking Valencia, ika nga. Pakinggan mo ang pagsagupa ng alon sa malalaking tipak ng bato. Pansinin mong pilit nilang binubunggo ito, kahit talagang hindi nila ito masusupo o mabibiyak man lamang. Ikaw ay parang alon, matapang at lumalaban. At ang mga aristokrato ay mga tipak ng bato, may angking kayabangan. Ipagpatuloy mo lamang ang paghampas dahil hindi natin masasabi na ang iyong hampas ay duduro sa puso ng bato. Kawangis ito yung boteng ipinaanad ko sa dagat Kamakalawa. Ito nga! Ngunit, parang ibang papel ang nakapaloob dito. Hindi kaya, marahil, tunay ngang dininig ng bathala ang aking hiling. Maraming salamat, aking ama! Walang anuman, Eleanor. Ako'y natutuwa na nakatulong ako sa iyong mga problema. Magandang balita ang iyong inihatid sa akin.
Akin itong tinatanaw bilang isang pagtulong sa bagong kaibigan. Lubos kong nadarama ang iyong kasiyahan sa iyong ipinadalang liham sa akin. Eleanor, ako si Migs. Tulad mo, tumutungo ako sa dalampasigan upang lumanghap ng sariwang hangin at kalimutan ang mga problema sa buhay. Nakakapagpagaan sa aking kalooban ang mga musikang hatid ng kapayapaan at kadalisayan ng dagat. Pakiramdam ko'y inaanod ng alon ng aking mabibigat na pasanin sa buhay at tila lumulutang na lamang ako sa kaligayahan. Minsan pa'y nais ko'y sisirin ang puso nito at alam kong doon ko makikita ang isang paraiso. Nais ko ring sabayan sa paglangoy ang mga malalayong isda at hawakan ng mga korales na yaman ng dagat. Ngunit, ang lahat ng ito ay panandalian lamang dahil kahit narating ko na ang pusod ng dagat, pilit akong inaanod pabalik sa baybayin. At doon, muli kong madarama ang pait ng realidad, ang alat ng buhay at katabangan ng pag-ibig ko. Eleanor, hindi ko lubusang maisip kung papaano tatamis ang maalat na tubig dagat. Hirap akong aminin sa mahal ko na siyang aking iniibig, na siya pa din ang aking mahal, dahil sa may mahal na siyang iba. At kasing hapdi pa ng pagsisid sa dagat na nakamulat ang mata, ang tanging turing o tingin niya sa'yo ay isang kapatid. Pagpasensyahan mo na, Eleanor, kung ibinuhos ko sa liham na ito ang aking nadarama. Migs, kay gandang pangalan. Kasing inang pakinggan ang huni ng pipit, kasing sarap bigkasin tulad ng isang awitin. Ngunit ako'y nagtataka na sa ganda ng iyong pangalan ay nagkukubli ang isang lalaking sawi sa pag-ibig. Wala namang masama kung ikaw ay sawi. Ang muling pag-anod sa iyo ng alon pabalik ng baybayin ay hindi dahilan upang sumuko na sa paglangoy pabalik. Bagkus, isa lamang itong pagpapaalala na matuto tayong lumaban sa hampas ng alon. Gaya na rin ng iyong tinuro sa akin. Payo ko lamang aking kaibigan na ang tunay na paraiso ay wala sa pusod ng dagat o sa likod ng mga ulap, kundi ito ay nasa ating puso. Ang paraiso ay kaligayahan sa buhay, bukod pa rito. Sapat lamang na matikpan natin ang iba't ibang lasa ng wala ang mga ito. Hindi natin malalasap ang linamnam ng tagumpay. Huwag mo nang subuking pang patamisin ng tubig alat. Dahil sadya na itong ganito, mas mabuti pang timplahin mo ang iyong puso at malalasap mo ang tamis na hinahanap mo. Naway nakatulong ako sa iyong ng malaki, Migs. Hanggang sa muli. Magkalayong agwat, gagawin ang lahat. Mapasayo lang ang pag-ibig na lasang. Uy! Pinabukas ko lang sa'yo yan ha! Naubos mo na? Sir, ilang araw na lang kasal ni Ma'am Shayna. Paisusot na ba kayo? Nangasal ka ba? Sir naman, ikakasal na yung tao. Di pa ba rin ba kayo nakaka-move on? Give yourself another chance. If it didn't work with her, it might work with another. Actually, Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo, sir? Napakalihim niya talaga. baka si Tobab eh. Makapangyarihan. Misteryoso. Iba na nga yan, sir.
Kapitan General, pinapatawag po kayo ng gobernador. Sige, susunod ako. Mga binibini, paumanhin, ngunit kailangan ko nang mauna. Eleanor, magkita tayo mamaya. Paalam. Kanina ko pa nababanaagan ang kalungkutan sa iyong mukha, Eleanor. Hindi ba't dapat ikaw na ang pinakamasayang babae sa mga sandaling ito? Ikakasal ka sa pinakamayamang lalaki na kabilang pa sa pinakanirerespetong pamilya sa bayang ito. Kung sakali bang sabihin ko yung dahilan sa'yo, Isabel, magagawa mo intindihin. May papangako mo bang hindi mo ko isusuplong sa mga Guardia Civil o sa mga kamag-anak ni Emilio? Mukhang malalim ang pinagmumula ng iyong kapighatian, Eleanor. Ako'y iyong isang kaibigan na handang makinig kung ito'y iyong mararapatin o kung ako'y iyong pagkakatiwalaan. Naranasan mo na bang magmahal, Isabel? Yung bang wagas, hindi yung tipo ng pagmamahal na ipapadama mo lang kasi kailangan ng iyong pamilya. Mahal ko si Miguel. Mahal ko si Miguel ng wagas. Hindi si Emilio na kinukuha yung puso ko sa dahas. Sundin mo ang binubulong ng iyong puso, Eleanor. Walang hagupit kasing lakas ng alon o nakapighati ang dulot ng linubog na araw ang makapipigil sa puso ng dalawang na taong nagmamahalan. Ako nang bahala rito. Sige, pumunta ka at hanapin ang iyong tunay na pag-ibig. Salamat, Isabel, sa kang tunay na kaibigan. Eleanor! Eleanor, nasan ka? Eleanor! Eleanor, mahal, nasan ka? Nasaan ka, Miguel? Eleanor! Eleanor! Pag-ibig na walang panahon. Paano ka naman? Hey, miss. I'm Miguel Santiago.